At dumating na ang araw ng bakasyon at ang araw ng aking pagbabalik sa probinsya namin. Muli ay makikita ko rin si Ryan. Naging matagalang di namin pagkikita at tanging mga sulat lang namin ang nagiging tulay upang makapag-usap. Habang nasa barko ako ay hindi na nawala sa labi ko ang ngiti at ang pag-asang masilayan muli si Ryan. Sabik na ako sa kanyang mga yakap. Mula sa kinatatayuan ko, papalapit na sa pantalan at nakita ko kaagad si Ryan. Halos mapaluha ko. Gusto ko nang tumalon sa tubig at yakapin siya. Ilang sandali na lang ay malalapitan ko na siyang muli. Mabilis akong bumaba ng barko at sinalubong ko ng yakap si Ryan. Mahigpit ang pagkakayakap ko noon sa kanya. Tila wala akong pakialam sa mga nasa paligid. Kahit pa na kasama ko noon sila mama at papa. Alam naman kasi nilang matalik ko na kaibigan si Ryan noon pa. Kaya wala na lang sa kanila ang mga yakap ko na yun kay Ryan. Pero para sa akin at sa kanya, at binunuan ng mga yakap namin yon, ang ilang araw at buwan naming hindi pagkikita. Sa sasakyang aming sinakyan, nagtitinginan kaming dalawa. Nagkakangitian sa isa't isa. Magkatapat kami sa sinasakyan naming jeep at pansimple naming pinagdidikit ang aming mga daliri. Sabik na ako sa kanyang mga halik at haplos na mga sandaling yon. Pagdating namin sa bahay, ay agad akong umakyat sa kwarto ko. Nagpalit ng damit at dumungaw sa bintana. Naghihintay sa akin si Ryan sa baba. Mabilis akong tumakbo papalabas. Hoy, Makyo! Saan ka pupunta? Pagpigil sa akin ni Mama. Sa labas lang po. Namiss ko kasi yung lugar na dati kong pinupuntahan. Kasama ko naman po si Ryan. Ang sabi ko kay Mama. Hindi ka ba muna magpapahinga? O kakain man lang, galing tayo sa biyahe? Ang sabi ni Mama. Hindi na, Ma. Siguro mamaya na lang. Pagkatapos ay tumakbo na ako papalabas. O siya. Huwag kayong magpapagabi ha. Ang sigaw ni Mama. At ngayon nga'y kaharap ko na muli si Ryan. Pagkalipas ng mahabang paghihintay. Saan tayo pupunta? Ang tanong ko. Sa Lambak, tara. Inakbayan niya ako. At naglakad kami patungo doon. Nung makarating kami doon ay agad akong hinatak ni Ryan papalapit sa kanya. Mahigpit yun at mabilis na dumampi ang labi niya sa akin. Marahan, mainit, malalim. Pinalibot niya ang kanyang kamay sa aking likuran at nagawa niyang tanggalin ang aking kasuotan. Nagmamadali kaming dalawa. Sabik na sabik sa bawat haplos ng bawat isa. Magkatabi kaming dalawa habang nakatingin sa langit. Mahal na mahal kita, Ryan. Ang sabi ko sa kanya. Tinangnan niya ako sa aking mga mata. Ganon din ako sa iyo. Ang sabi niya na may ngiti sa labi. Sana'y wala nang katapusan pa ito. Ang sabi ko. At sa ilang araw na muling pamamalagi ko sa amin, ay wala kaming sinayang na araw at gabi. Dahil alam naming darating ang araw, naaalis na akong muli at babalik sa Maynila. Marami kaming napag-usapan. Mga kwentong hindi namin maisulat sa papel sa sobrang haba. Pinakilala din niya ako sa dati ay tuta pa lang na si Bokbok. Naging masaya ang pagsasamang muli namin ni Ryan. Nakikita mo yung bituin na nasa tabi ng buwan? Tinuro ni Ryan yun. Nasa Lambak pa rin kami at inabot na kami ng dilim. Oo, nakikita ko. Ang sabi ko. Sa tuwing maalala mo ako,
titingin ka lang sa bituin na yan. Asahan mong gabi-gabi akong nakatingin dyan. Iniisip ko na malapit ka lang sa akin. Lagi kitang inaalala. Araw-araw, gabi-gabi, oras-oras. Mahal na mahal kita, Mike. Kaya maraming salamat sa pagsabi mo sa akin na gusto mo ko. Ang nakangiting sabi ni Ryan sa akin. Tinandaan ko ang bituin na yon dahil iyon ang magiging tulay namin upang masilayan namin ang isa't isa. Magkakalayo man kami ulit, madadama kong malapit lang siya sa akin sa tuwing titingin ako sa bituin na yon. Yumakap ako sa kanya at hinalikan ko siya sa labi niya. Pero kagaya ng nakaraan taon, kinailangan kong bumalik na ng Maynila. Sa sandaling pamamalagi ko sa probinsya, naging masaya akong muli na makasama ko si Ryan. Yun na ang pinakamasayang bakasyon na naranasan ko. Ang pakiramdam na mahalin ako ng taong mahal ko. Sa huling gabi ko, sinabi ko sa kanya na nais ko siyang makatabi sa pagtulog. Kaya ganun ang ginawa niya. Dumaan siya sa bintana at magkatabi kaming natulog. Gumising ako at nakita ko siya na nakadilat pa din. Hindi ka ba natulog? Ang tanong ko. Ayaw kong matulog. Gusto kong pagmasdan ka dahil matagal kitang di makikita eh. At napakasakit nun para sa akin. Bigla siyang napaluha. Ano ka ba? Huwag ka namang ganyan. Napaluha ako. Tapos pinunasan niya ang luha ko. Niyakap niya ako. Humalik sa aking noo. Bumangon na ako. Siya naman ay nagbihis na at humalik sa akin. Babalik din ako. Ihahatid pa kita sa tampalan. Ang sabi niya at muling humalik. Dumaan siya sa bintana at pagkababa ay kumaway pa sa akin. Nagayos na ako ng gamit ko. Nagalmusal at naligo. Ilang sandali pa ay dumating na muli si Ryan. Nakakalungkot isipin na maghihiwalay na naman kami at maghihintay muli ang ilang buwan. At tanging mga sulat na lang muli ang magiging tulay ng aming pag-uusap. Sa mga sandaling papunta kami sa daungan ng barko, tahimik lang si Ryan. Nakatingin siya sa akin. Ganon din ako. May parang kirot na nais kong isigaw na. Ayaw ko nang umalis. Ayaw ko na siyang iwan pa. Pero pinigilan ko ang sarili kong maluha. Nakangiti siya sa akin habang nagkakatinginan kaming dalawa. At muli ay kinailangan namin magpaalam sa isa't isa. Muli ay tanging palitan ng sulat ang ginawa namin. Hindi kami nagsasawang basahin ang bawat kwento ng bawat isa. Naging mabilis lang ang pagpalit ng mga araw at buwan. Hindi namin yun namalayan. At noong bumalik ako, ay ang nakangiting Ryan muli ang sumalubong sa akin. Pero kinailangan ko muling bumalik ng Maynila upang ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Sa kalagitnaan ng taon, biglang nawala sa sirkulasyon si Ryan. Nakailang padala ako ng sulat pero wala na akong natanggap na sulat mula sa kanya. Inisip ko na baka may masama nangyari sa kanya. Dumating ang tito ko galing sa amin. Tinanong ko siya kung kumusta na si Ryan. Okay naman ata siya pero madalang na siyang bumibisita sa bahay. Hindi kagaya noong nagdaang buwan. Lagi siyang nakikibalita sa iyo.
Pero nakikita ko pa rin naman siya doon. Ang sabi ni Tito. Bigla akong nalungkot noon. Inisip ko na baka ayaw na niya sa akin. Na baka nagsasawa na siya sa ganitong uri ng sitwasyon. Yung malayo kami sa isa't isa. Ang sakit-sakit ng pakiramdam ko. Pumasok ako sa kwarto ko at doon ko iniyak ang sakit na nararamdaman ko. Pakiramdam ko, wala nang dahilan pa para bumalik ako sa amin. Paglipas ng ilang araw, nakatanggap ako muli ng sulat mula sa kanya. Mike, pasensya na kung hindi ako nakasagot sa mga sulat mo kagad. Nagkaroon lang kasi ako ng problema dito. Pero tatandaan mo ito. Mahal na mahal pa din kita kahit na anong mangyari. Lagi kang mag-iingat dyan. Ang sabi sa sulat ni Ryan. Ganoon lang yung kaikli. Tila merong kakaiba na nangyayari. Hindi ko maiwasang maiyak sa mga iniisip ko. Nakakainis din naman kasi. Umamin ako sa maling pagkakataon. Kaya nagsasakripisyo ako ng ganito. Ayokong sabihin nahihirapan na ako. Dahil alam kong darating kami sa punto na magsasama din kaming dalawa. Pero tila patuloy ang panlalamig niya sa akin. Yun ang huling sulat na natanggap ko mula sa kanya. Hindi na rin ako sumulat mula noon. Isang buwan bago ako magbalik sa amin, ay nakatanggap ako muli ng sulat galing kay Ryan. Nung binasa ko yun ay napaluha ako. Hindi ako makakilos. Hindi ako makahinga. Ang sakit-sakit. Hindi ko alam kung paano ko yun tatanggapin. Hindi ko alam kung kaya ko pang mabuhay pa. Napansin ko na lang na tulala ako sa isang sulok ng aking kwarto habang hawak ko ang sulat na padala galing sa kanya. Ito ang nakasulat. Mike, bakit di ka na sumusulat sa akin? Malapit na pala ang balik mo. Malapit na nga pala akong maging ama. Nakakainis ako. Please huwag ka namang umiyak. Alam kong masasaktan ka. Ayaw ko namang dito mo pa malaman sa pag-uwi mo. Kaya inunahan na kita. Pero tandaan mo, naging masaya ako nung nakasama kita. Mahal na mahal pa din kita. Handa akong magpaliwanag sa iyo pagbalik mo dito. Basta huwag mong pababayaan ang sarili mo dyan, ha? Hihintayin ko ang pagbalik mo dito. At pasensya na ulit. I love you. Ryan. Parang nagunaw ang mundo ko. Mahal niya ako pero magiging ama na siya. Gusto kong unawain pero hindi ko talaga maunawaan. Nalilito ako. Nasasaktan ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko pa. Hindi ko alam kung kakayanin kung makaharap pa siya.